Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal kong tagapakinig. Kumusta po kayo? Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong tiyak na kurot sa inyong damdamin? Ngayong araw, dadalhin ko kayo sa lungsod ng Olikba, isang lugar kung saan ang yaman at hirap ay magkatabing natutulog. Sabi nila, ang talino raw ay biyaya ng Diyos, pero paano kung ang biyayang ito ay ibinigay sa isang batang walang tirahan? Paano kung ang susi sa buhay ng isang mayaman ay hawak ng isang batang pinandidirihan ng lipunan? Halina't buksan natin ang unang pahina ng ating kwento, ang batang doktor ng payatas. Ito po ang Kabanata 1. Hoy, ikaw na bata ka. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mong kakalkalin ang basurahan namin? Ang sigaw ng gwardya ay umalingaw-ngaw sa likod ng prestihiyosong St. Luke's Medical College. Kasunod nito ang tunog ng mabibigat na yabag ng bota sa sementadong kalsada. Mabilis na tumakbo si Likha. Ang kanyang payat na mga binti na tila ba mga tinting na lang na binalutan ng maitim na balat ay humahampas sa hangin. Ang kanyang suot na t-shirt ay sobrang laki para sa kanya. Puno ng butas at mantsa ng grasa, lumilipad habang siya ay humaharurot palayo. Pero hindi pagkain ang nakapaloob sa kanyang maruming mga kamay. Hindi tinapay, hindi tira-tirang manok. Ang yakap-yakap niya ng mahigpit, tila bagintong protektado sa kanyang dibdib, ay isang punit-punit na magasin. Isang medical journal na itinapon na dahil nabasa ng ulan at nginat-ngat ng aso ang pabalat. Nang makalayo na siya at makarating sa ilalim ng tulay, kung saan umaalingasaw ang amoy ng estero, huminto si Likha. Hinihingal. Ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo, humahalo sa dumi sa kanyang pisngi. Umupo siya sa ibabaw ng isang lumang gulong. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi sa pananabik. Dahan-dahan, parang isang siruhano na nagbubukas ng operasyon, binuklat niya ang magasin, pahina 42. Doon niya nakita ang hinahanap niya. Isang artikulo tungkol sa acute flaccid myelitis, isang bihirang kondisyon na nagiging sanhi ng biglaang pagkalumpo. May mantsa ng kape ang pahina at ang kalahati ng huling talata ay punit na. Pero nandoon pa rin ang diagram, ang mga ugat, ang mga nerve endings. Tinitigan ito ni Likha. Sa loob ng 5 segundo, ang mundo sa paligid niya ay naglaho. Nawala ang ingay ng mga sasakyan sa ibabaw ng tulay. Nawala ang gutom na kanina pa kumukurot sa kanyang tiyan. Ang tanging natira ay ang mga salita at larawan na ngayoy lumilipat na mula sa papel patungo sa kanyang isipan. Corticospinal tract, bulong ni Likha sa sarili. Ang boses niya ay garalgal pero puno ng kasiguraduhan. Kapag naipit ang C5 vertebrae, ang pasyente ay makakaramdam ng pamamanhid sa dulo ng mga daliri. Susundan ito ng paninigas ng leeg. Sa loob ng 30 minuto, titigil ang paghinga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nakita niya ang pahina sa kanyang isip ng malinaw. Mas malinaw pa sa realidad ng kanyang buhay. Kabisado na niya ito. Isa na naman itong sandata sa kanyang koleksyon. Biglang kumulog ang langit. Nagbabadyang umulan. Dali-daling itinago ni Likha ang magasin sa loob ng kanyang plastic na bag upang hindi mabasa. Tumayo siya para bumalik sa kanyang barong-barong bago bumuhos ang malakas na ulan. Ngunit sa kanyang pagtawid sa kalsada, isang itim at makintab na limousine ang humarurot. Swoosh! Hindi man lang prenumeno ang sasakyan. Ang maruming tubig mula sa lubak ay tumalsik ng malakas, pinaliliguan si Likha ng putik mula ulo hanggang paa. Ang limousine ay huminto ilang metro ang layo dahil sa red light. Napapikit si Likha. Pinupunasan ang putik sa kanyang mga mata. Narinig niya ang pagbaba ng bintana ng sasakyan. Isang matandang lalaki ang nakadungaw. Nakasuot ito ng mamahaling suit, ang buhok ay puting-puti at maayos ang pagkakasuklay. Ito ay si Don Fierro Aguila, ang may-ari ng kalahati ng lungsod. Tiningnan ni Don Fierro si Likha na parang isang ipis na dumapo sa kanyang hapagkainan.
Yaya, utos ni Don Fierro sa kanyang kasama sa loob. Ang boses ay malamig at puno ng pandidiri. Mag-alkohol ka. Baka lumipad ang bakterya ng batang yan na papasok sa kotse. Muling isinara ang bintana. Ang tinted na salamin ay muling naging pader sa pagitan ng langit at lupa. Galit ang dapat na maramdaman ni Likha. O kaya ay hiya. Pero habang pinagmamasdan niya si Don Fierro na sumasandal pabalik sa upuan ng kotse, iba ang nakita niya. Nakita ng kanyang matatalim na mata ang bahagyang panginginig ng kanang kamay ng Don habang hawak ang baso ng wine. Nakita niya ang kakaibang pagkiling ng leeg nito sa kaliwa. Tila ba may hinihilang ugat na hindi makita ng iba. Naalala ni Likha ang pahina 42. Ang diagram, ang corticospinal tract. Bumukas ang ilaw ng traffic light. Umusad ang limousine. Naiwan si Likha na nakatayo sa gitna ng ulan at putik. Pero sa halip na umiyak, isang nakakabahalang nangiti ang gumuhit sa kanyang maruming mukha. Isang nangiti ng nakakaalam. Bumulong siya sa hangin. Isang diagnosis na walang doktor ang nakapansin. Ang tigas ng leeg niya. Ang panginginig ng daliri. Tumingin si Likha sa papalayong sasakyan. Ang kanyang mga mata ay hindi pang bata, kundi pang isang dalubhasa na nakakita ng kamatayan. Bilang na ang oras mo, Ginoo, at walang pera ang makakaligtas sa iyo. Malamig. Ito ang unang mararamdaman ng sinuman na papasok sa conference room ng Agila Corp. Hindi dahil sa lakas ng aircon, kundi dahil sa presensya ng lalaking nakaupo sa pinakadulo ng mahabang lamesa, si Don Fierro Aguila. Nakataas ang kanyang noo habang pinapakinggan ang report ng finance director. Walang kumukurap, walang humihinga ng malakas. Ang katahimikan sa silid ay tila ba isang lubid na nakapulupot sa leeg ng bawat empleyado. Ang profit margin po natin para sa last quarter ay tumaas ng 15% dahil sa pagtitipid sa uhok. Isang mahina, ngunit pigil na ubo ang bumasag sa katahimikan. Biglang tumigil ang finance director sa pagsasalita. Ang lahat ng mata ay dahan-dahang lumipat sa isang junior executive sa gilid. Namumutlala ito, takip-takip ang bibig, halatang pinipigil ang susunod na ubo. Dahan-dahang lumingon si Don Fierro. Ang galaw ng kanyang leeg ay banayad. Tila isang haring leon na naistorbo sa pagtulog. Sino yon? Tanong ni Don Fierro. Ang boses niya ay mababa. Parang dagundong ng kulog sa malayo. Pasensya na po, sir. Nanginginig na sagot ng empleyado. May trangkaso lang po. Trangkaso? Putol ni Don Fierro. Tinaas niya ang isang kilay. Nagdala ka ng virus sa loob ng sagradong kwartong ito? Sa tingin mo ba ay may health insurance ang oras na sinasayang mo? Sir, uminom naman po ako ng gamot. Umalis ka. Mariing utos ni Don Fierro. Hindi siya sumisigaw, pero ang bigat ng bawat salita ay parang sampal. At huwag ka nang babalik. Sa Agila Corp, bawal ang mahina. Ang sakit ay para lang sa mga taong walang disiplina sa katawan. Nanginginig na tumayo ang empleyado, kinuha ang kanyang mga gamit at lumabas ng pinto habang nakayuko. Walang sino man sa lupon ng mga direktor ang naglakas loob na magsalita o tumingin man lang sa kanya. Ibinalik ni Don Fierro ang tingin sa project manager. Ang Project Horizon, sabi niya, sabay turo sa mapa na naka-flash sa screen. Anong balita sa lupang yan? Napalunok ang manager. Sir, ayon po sa plano, tatayuan natin yan ng pinakamalaking mall sa Olikba. Pero may problema po sa Site B. Anong problema? Ang squatters area po. Yung tinitirhan ng mga basurero. Ayaw po nilang umalis. Sabi nila, may karapatan daw sila sa lupa. Tumawa ng mahina si Don Fierro, isang tawang walang halong saya. Karapatan? Inilapag niya ang kanyang mamahaling fountain pen sa mesa. Ang tunog ng bakal na tumama sa salamin ay umalingaw-ngaw.
Ang karapatan ay binibili, Ginoong Santos. Hindi yan pinupulot sa basurahan. Tumayo si Don Fierro at lumapit sa malaking bintana na tanaw ang buong lungsod. Mula dito sa ika-50 palapag, ang mga tao sa baba ay parang mga langgam lang. Lipulin sila, utos niya habang nakatalikod. Padalhan ninyo ng mga bulldozer bukas ng umaga. Gigibain natin ang lungga ng mga daga na yan. Gusto ko, bago lumubog ang araw bukas, patag na ang lupang yan. Opo sir, masusunod po. Ngumiti si Don Fierro. Ito ang pakiramdam ng kapangyarihan. Ang kakayahang hubugin ang mundo. Ayon sa gusto niya, siya ang Diyos ng Olikba. Kinuha niya ang baso ng tubig sa gilid ng mesa. Iinumin na sana niya ito nang biglang zzz, isang kuryente. Naramdaman niya ang kakaibang tingling sensation sa dulo ng kanyang mga daliri sa kanang kamay. Parang may libo-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Kumunot ang noo ni Don Fierro. Pinilit niyang igalaw ang kanyang hinlalaki, pero tila may sariling isip ito. Matigas, mabigat. Impit na daing niya. Isang matalim na kirot ang gumapang mula sa kanyang daliri, paakyat sa kanyang braso, hanggang sa kanyang batok. Klang! Binitawan ng kanyang mga daliri ang hawak na baso. Bumagsak ito sa mamahaling carpet at tumapo ng tubig. Napasinghap ang lahat ng tao sa kwarto. Sir? Sigaw ng kanyang sekretarya, akmang lalapit. Mabilis na itinago ni Don Fierro ang kanyang nanginginig na kamay sa likod niya. Humarap siya sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Tinatakpan ng takot na sumiklab sa kanyang dibdib. Wala yon, sigaw niya na nagpatigil sa lahat. Madulas ang baso. Tanga ang naghugas nito. Pinilit niyang tumayo ng tuwid. Kahit na pakiramdam niya ay hinihila ng lupa ang kalahati ng kanyang katawan. Tapos na ang meeting, sabi niya ng mabilis, halos habol ang hininga. Lumayas kayong lahat. Nang makalabas ang lahat at siya na lang ang naiwan, napaupo si Don Fierro. Hinawakan niya ang kanyang kanang kamay gamit ang kaliwa. Minasahe niya ito ng madiin. Pilit na ibinabalik ang pakiramdam. Tumingin siya sa refleksyon niya sa bintana. Ang agila ng Olikba, ang hari. Pero sa refleksyon, nakita niya ang isang matandang lalaki na takot. Takot sa isang kaaway na hindi niya kayang bayaran para umalis. Sa labas ng bintana, sa direksyon ng Site B, ang lugar ng mga mahihirap, kumidlat ng malakas. Ang bagyo ay parating na. At hindi lang ulan ang dala nito. Ang ulan sa labas ay parang mga batong bumabagsak sa bubong na yero. Tug, tug, tug. Sa loob ng maliit at tagpi-tagping barong-barong, nakaupo si Likha sa sahig. Sa harap niya ay isang lumang kandila na aandap-andap, nagbibigay liwanag sa kaisa-isang litrato na meron siya. Litrato ni Nanay Amihan. Nakangiti ito kahit na ang suot ay kupas na duster. Hinaplos ni Likha ang litrato gamit ang marumi niyang daliri. Ang tunog ng kulog sa labas ay nagpabigat sa kanyang dibdib. Tuwing umuulan ng ganito, bumabalik siya sa gabi. Sa gabing iyon, pumikit si Likha. At bigla, hindi na siya 9 na taong gulang. Bumalik siya sa panahon na mas maliit pa siya. Flashback, madilim. Basang-basa ang kalsada. Inay, inay, kapit lang po. Ang iyak ng batang si Likha ay halos matabunan ng hagupit ng bagyo. Hila-hila niya ang isang kariton kung saan nakahiga ang kanyang ina. Maputla si Amihan. Ang kanyang mga labi ay kulay asul na at ang kanyang paghinga ay parang huni ng sirang tambutso. Buong lakas na tinutulak ni Likha ang kariton hanggang sa makarating sila sa tapat ng isang higanting gusali na gawa sa salamin. Aguila Medical Center. Ang liwanag mula sa lobby ay nakakasilaw para itong langit. Tulong! Parang awa niyo na! Sigaw ni Likha habang kinakalampag ang glass door. Bumukas ang pinto. Hindi doktor ang lumabas, kundi isang gwardya na may hawak na baton. Hoy bata,
Anong ginagawa mo dito? Madudumihan ang tiles. Sigaw ng gwardya. Sir, ang nanay ko po. Hindi makahinga. Tulungan niyo po kami. Lumuhod si Likha sa basang semento. Yakap ang binti ng gwardya. Tiningnan ng gwardya ang kariton. Tiningnan ang dugyot na damit ni Amihan. May pera ba kayo? Tanong nito. Malamig. Walang emosyon. Pampaya deposit. 5,000 ang minimum bago itakbo sa ER. Nanginginig ang kamay ni Likha na dumukot sa bulsa. Inilabas niya ang lahat ng meron siya. Mga barya, gusot na 20 pesos. Ito lang po. Pero magtatrabaho po ako. Lilinisin ko po ang buong ospital. Parang awa niyo na. Umiling ang gwardya. Tinuro niya ang isang karatula sa pader. Strictly no cash. No admission. By order of the chairman, Don Fiero Aguila. Pasensya na, Totoy. Utos ng management. Trabaho lang. At sa harap ng mga mata ni Likha, dahan-dahang sumara ang pinto. Ang init at liwanag sa loob ay muling naging pangarap na lang. Naiwan silang mag-ina sa dilim at lamig. Bumalik si Likha sa kariton. Niyakap niya ang ina. Ang init ng katawan nito ay mabilis na naglalaho. Nay. Hagulgol ni Likha. Idinilat ni Amihan ang kanyang mga mata. Pagod na pagod na. Hirap na itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang pisngi ng anak. Likha. Tinbulong din niya. Huwag kang magtatanim ng galit. Nay, huwag mo akong iwan. Gamitin mo ang talino mo para tumulong. Pumiyok ang boses ni Amihan para wala nang ibang matulad sa akin. Isang huling hininga at kasabay ng pagbuhos ng ulan, bumagsak ang kamay ni Amihan. Niyakap ni Likha ang bangkay ng ina. Sumigaw siya sa langit. Isang sigaw na puno ng sakit na kahit ang kulog ay hindi kayang sabayan. Sa gabing iyon, namatay ang pagkabata ni Likha at ipinanganak ang isang doktor na walang lisensya. Bumalik sa kasalukuyan, dumilat si Likha. Tumutulo ang luha sa kanyang mga mata pero mabilis niya itong pinunasan. Pangako ni, bulong niya sa dilim. Magiging doktor ako, hindi para yumaman, kundi para sa mga tulad natin. Biglang, brum, isang malakas na ugong ang yumanig sa lupa. Ang litrato ni Nanay Amihan ay natumba. Hindi ito kulog, mas mabigat, mas malapit. Tumayo si Likha at sumilip sa butas ng pader. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa bukana ng Site B, sa gitna ng ulan at dilim, ay may mga dambuhalang ilaw na paparating. Mga halimaw na gawa sa bakal. Mga bulldozer. At sa unahan ng mga ito, may mga lalaking may dalang sledgehammer. Narinig niya ang sigaw ng kapitbahay nila. Gising! Gising kayo! Gigibain na nila ang bahay natin. Nataranta si Likha. Kinuha niya agad ang litrato ng ina at ang kanyang plastic bag na puno ng mga libro at magasin. Nagsimula ng gumuho ang unang bahay sa dulo. Ang yakan ng mga bata at sigaw ng mga nanay ay humalo sa tunog ng makina. Ang utos ni Don Fiero ay dumating na at wala itong pakialam kung may tao sa loob o wala. Ang paligid ay nagmistulang impyerno. Ang Site B ay puno ng usok, alikabok at sigawan. Ang mga bulldozer ay walang habas na kumakain ng mga dingding na gawa sa plywood at yero. Ang bawat pag-arangkada ng makina ay katumbas ng isang pamilyang nawawala ng tahanan. Sa gitna ng kaguluhan, isang makintab na itim na sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa entrance. Bumukas ang pinto. Bumaba si Don Fiero Aguila. Kahit na nasa gitna ng putikan at basura, mukha pa rin siyang galing sa palasyo. Nakasuot siya ng Italian suit at ang kanyang sapatos ay mas mahal pa sa buhay ng lahat ng tao sa lugar na yon. Sa likod niya, nagkikislapan ang mga flash ng kamera. Ang media ay naroon, ayon sa kanyang plano, para ipakita
kung paano siya lilinisin ang lungsod. Kunin ninyo ang anggulong ito. Utos ni Don Fierro sa isang cameraman habang nakaturo sa isang bulldozer. Gusto kong makita nila ang progreso, ang pag-unlad. Sa kabilang banda ng demolisyon, tumatakbo si Likha. Ang kanyang mga paa ay baon sa putik. Ang kanyang dibdib ay sumasikip sa pagod. Yakap-yakap niya sa kanyang dibdib ang plastic bag na naglalaman ng kanyang kayamanan, ang litrato ni Nanay Amihan at ang kanyang koleksyon ng mga medical journals. Tabi? Tabi kayo! Sigaw ni Likha habang sumisiksik sa nagkakagulong tao. Pero sa sobrang taranta, hindi niya napansin ang isang nakausling bakal sa lupa. Blag! Nadapa si Likha. Tumilapon ang kanyang plastic bag. Gumulong ito papunta sa paanan ng isang taong nakatayo. Mabilis na gumapang si Likha para kunin ito. Hindi ininda ang gasgas sa kanyang tuhod. Nangangatog ang kanyang mga kamay nang abutin niya ang plastic. Ngunit bago pa niya ito makuha, isang makintab na sapatos ang tumapak dito. Dahan-dahang nagangat ng tingin si Likha. Mula sa putikan, tumingala siya sa isang higante, si Don Fierro Aguila. Nakatingin ito sa kanya ng may pandidiri, tila ba nakatapak siya ng dumi ng aso. Bitawan mo yan! Malamig na utos ni Don Fierro. Pipo? Nanginginig na sagot ni Likha. Sir, akin po yan. Libro ko po. Libro? Tumawa ng mapakla si Don Fierro. Tumingin siya sa mga reporter na nakapaligid. Nakikita niyo ba ito? Nagnanakaw na nga lang ng basura. Nagkakalat pa. Madiing diniinan ni Don Fierro ang apak sa plastic bag. Narinig ni Likha ang pagkapunit ng papel sa loob. Ang puso niya ay parang pinipiga. Ang mga librong iyon, ang buhay niya. Huwag po! Sigaw ni Likha. Buong lakas niyang hinila ang bag. Dahil sa puwersa, nawalan ng balanse si Don Fierro. Napahakbang siya sa putikan. Ang kanyang mamahaling sapatos at laylayan ng pantalon ay nalagyan ng maitim na likido ng estero. Tumahimik ang buong paligid. Ang mga kamera ay tumigil sa pag-flash. Ang mga bodyguard ay akmang bubunot ng baril. Namula ang mukha ni Don Fierro. Ang ugat sa kanyang leeg ay lumubos sa galit. Ikaw na hampas lupa ka. Sigaw niya. Alam mo ba kung magkano ito? Mas mahal pa ito sa buhay ng pamilya mo. Binitawan ni Don Fierro ang kanyang tungkod. Itinaas niya ang kanyang kanang binti. Akmang sisipain niya ang mukha ni Likha na nakadapa pa rin sa putikan. Napapikit si Likha. Hinihintay ang sakit. Mamatay ka na! Sigaw ni Don Fierro. Pero ang sipa ay hindi tumama. Sa halip, isang nakakatakot na tunog ang narinig mula sa katawan ng matanda. Krrrr! Parang tunog ng kable ng kuryente na naputol. Nanlaki ang mga mata ni Don Fierro. Ang kanyang nakataas na binti ay biglang nanigas sa ere. Ang kanyang mukha ay na-distort sa isang ekspresyon ng matinding gulat at takot. Gusto niyang ibaba ang paa niya, pero hindi sumusunod ang katawan niya. Gusto niyang huminga, pero parang may bakal na pumupulupot sa kanyang dibdib. Ang mundo ay bumagal. Nakita ni Likha ang pamumutla ng labi ng Don. Nakita niya ang pangingisay ng talukap ng mata nito. Sa loob ng isang segundo, ang makapangyarihang agila ay naging estatwa. At pagkatapos, blag! Bumagsak si Don Fierro Aguila. Padapa. Diretso sa putikan na kanina lang ay diring-diri siya. Ang kanyang mukha ay subsob sa dumi. Ang kanyang katawan ay nanginginig pero hindi makagalaw. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat. Nakatitig kay Likha. Humihingi ng saklolo. Nagsigawan ang mga tao. Si Don Fierro, inatake. Tumawag kayo ng ambulansya. Nagkagulo ang mga bodyguard. Binuhat nila ang matanda at inihaya. Puno ng putik ang mukha nito. Si Likha, na kanina ay takot ay hindi tumakbo. Nanatili siyang nakaluhod, nakatitig sa naninigas na katawan ni Don Fierro. Alam niya ang nangyayari. Nabasa niya ito. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang iba ay sumisigaw ng stroke at heart attack, bumulong si Likha ng isang salita
na magbabago ng lahat. Paralysis, madilim, at amoy lupa. Ito ang unang narehistro sa utak ni Don Fierro. Bakit amoy basura? Bakit may lasang kalawang at putik sa kanyang bibig? Gusto niyang bumangon. Gusto niyang sigawan ang sinumang nagtulak sa kanya. Sa isip niya, nakatayo na siya. Pinapagalitan ang kanyang mga tauhan at pinupulbos ang batang hampas lupa na yon. Pero sa realidad, wala. Nanatili siyang nakasubsob sa putikan. Anong nangyayari? Tanong niya sa kanyang sarili. Ang boses sa isip niya ay malakas at malinaw, pero walang lumalabas sa kanyang bibig. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang daliri. Wala. Sinubukan niyang kumurap para alisin ang putik sa kanyang mata. Wala. Para siyang isang manika na pinatid ang lahat ng tali. Ang kanyang utak ay gising na gising. Sumisigaw, nag-uutos. Pero ang katawan niya ay isang bangkay na. "Sir, Don Fierro." Narinig niya ang boses ng kanyang head of security. Muffled, parang nasa ilalim siya ng tubig. Naramdaman niya ang magagaspang na kamay na humawak sa kanyang balikat. Inihaya siya. Sa wakas, nakita niya ang langit. Ang madilim at maulap na langit ng Olikba. At ang mga mukha ng tao, puno ng takot, gulat at awa. "Huwag niyo akong kaawaan." Sigaw ng isip niya. "Tayo ako. Tawagin niyo ang chopper ko." Pero ang lumabas lang sa bibig niya ay isang mahinang ungol. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilis!" Ang paligid ay naging magulo. Mga flash ng kamera, mga sigawan. Pakiramdam ni Don Fierro ay pinapanood niya ang sarili niyang bangungot. Biglang may humawi sa mga tao. Isang lalaking nakasalamin, may suot na vest na may tatak ng isang NGO. "Tabi! Tabi kayo! Doktor ako!" Sigaw ng lalaki. "Salamat sa Diyos," isip ni Don Fierro. "Gamutin mo ako. Ayusin mo ito." Lumuhod ang doktor sa tabi niya. Hinawakan ang pulso niya. Tiningnan ang mata niya gamit ang penlight. "Stroke ito," deklara ng doktor. "High blood. Pumutok ang ugat sa utak." "Mali," sigaw ng isip ni Don Fierro. "Hindi masakit ang ulo ko. Ang leeg ko. Ang likod ko ang masakit. Kailangan natin siyang ihiga ng tuwid." Utos ng doktor sa mga bodyguard. "Itaas ninyo ang ulo niya. Lagyan niyo ng unan. Bilis, kailangan ng oxygen sa utak." Nanlaki ang mga mata ni Don Fierro. Alam niya, sa kaibuturan ng kanyang instinct, na mali iyon. Naramdaman niya ang kanyang lalamunan na dahan-dahang sumasara. Ang kanyang dila ay bumabagsak paatras, hinaharangan ang hangin. Kapag itinaas nila ang ulo niya, lalo lang masasakal ang daluyan ng hininga niya. "Huwag!" Sigaw niya sa isip. "Papatayin niyo ako." Pero sumunod ang mga bodyguard. Binuhat ang ulo niya. Nilagyan ng nakarol yung jacket sa ilalim. Biglang nagdilim ang paningin ni Don Fierro. Ang hangin. Wala na. Hindi siya makahinga. Ang baga niya ay parang sinisilaban. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis. Dugdug, dugdug, dugdug. Para bang nagmamakaawa ng oxygen. Nakita niya ang mukha ng doktor na kampante. Nakita niya ang mga reporter na kumukuha ng video ng kanyang kamatayan. Ito na ba yon? Si Don Fierro Aguila, ang hari ng Olikba, mamamatay sa gitna ng putikan dahil sa katangahan ng isang doktor? Nagsimulang mag-fade ang mga boses. Ang gray na langit ay nagiging itim. Ang huling narinig niya ay hindi ang sirena ng ambulansya, kundi isang maliit at matinis na boses. Isang boses na pamilyar. "Huwag! Huwag niyong gagalawin ang leeg niya." At sa huling sandali ng kanyang malay, nakita niya ang batang hampas lupa, si Likha, na sumisiksik sa gitna ng mga higante. Ang batang tinawag niyang basura. Ang batang iyon, ang huling pag-asa niya. "Bitawan ninyo siya. Papatayin ninyo siya." Parang isang ligaw na pusa, tumalon si Likha sa gitna ng nagkakagulong mga bodyguard. Bago pa man makapalag ang doktor na nag-aastang magaling, tinabig na ni Likha ang kamay nito.
Anong ginagawa mo, batang hamog? Sigaw ng doktor. Guardia, alisin niyo to. Hinawakan ng isang bodyguard ang kwelyo ng dugu-duguing t-shirt ni Likha at akmang ibabato siya palayo. Pero sumigaw si Likha. Hindi ito sigaw ng takot. Ito ay sigaw ng otoridad. Hindi yan stroke. Acute flaccid myelitis yan. Ang boses ni Likha ay matinis pero malinaw. Paralisado ang phrenic nerve niya. Kapag itinaas ninyo ang ulo niya, masasakal ang trachea niya at mamatay siya sa loob ng 30 segundo. Natigilan ng bodyguard, natigilan ng doktor. Ang mga salitang lumabas sa bibig ng isang batang gusgusin, myelitis, phrenic nerve, trachea, ay parang bombang sumabog sa kanilang mga tainga. Sa sandaling iyon ng pagdududa, nakahanap ng butas si Likha. Kumawala siya sa hawak ng gwardiya. Dumapa siya sa tabi ni Don Fierro. Ang mukha ng matanda ay kulay ube na. Ang mga mata nito ay nakadilat, pero walang buhay, nakatitig sa kawalan. Hindi na gumagalaw ang dibdib. Alisin niyo ang unan, utos ni Likha habang mabilis na hinahablot ang jacket sa ilalim ng leeg ni Don Fierro. Kailangan flat ang airway. Walang kumilos. Lahat ay nakanganga. Bilisan niyo. Sigaw muli ni Likha. At sa pagkakataong ito, sumunod ang head of security. Tinulungan niyang ihiga ng tuwidang Don. Ipinatong ni Likha ang kanyang maliliit at maruruming kamay sa may bandang balikat ng matanda, sa pagitan ng leeg at collarbone. Hinanap niya ang pressure point na nakita niya sa page 42. 18. Bulong ni Likha. Nagsimula na ang oras. Idiniin niya ang kanyang mga hinlalaki ng buong lakas. Aray! Masasaktan si Sir! Sigaw ng isang staff. Akmang hihilahin na naman si Likha. Huwag kayong makialam! Bulyaw ni Likha. Hindi inaalis ang tingin sa mukha ng pasyente. Kailangan kong stimulate ang diaphragm niya bago mamatay ang utak niya. 15. Ang ulan ay bumubuhos pa rin, pero tila tumigil ang mundo sa paligid nila. Ang tanging naririnig ay ang mabibigat na hininga ng mga nakapaligid at ang tunog ng shutter ng mga kamera. 12. Wala pa ring nangyayari. Kulay abo na ang labi ni Don Fierro. Wala na, sabi ng doktor na nakatayo. Patay na siya. Tigilan mo na yan, bata. Hindi, sigaw ni Likha. Tumutulo ang pawis at ulan sa kanyang mukha. Pumapatak sa mukha ng milyonaryong kinasusuklaman niya. Huminga ka. Sabi ng libro, gagana ito. Huminga ka. Matandang masungit. 8. Mas diniinan pa ni Likha. Bumaon ang kuko niya sa balat ng Don. Masakit ito, pero kailangan. 5. Nagsimulang umiyak si Likha. Nay, tulungan niyo po ako. Ayokong may mamatay ulit. 3. Ang head of security ay yumuko na. Tinatanggap ang pagkatalo. 2. Pumikit si Likha. Ibinigay niya ang huling puwersa ng kanyang maliit na katawan. 1. Hook! Isang malakas at malalim na singhap ang umalingaw-ngaw. Bumalik ang kulay sa mukha ni Don Fierro. Ang kanyang dibdib ay umangat ng mataas. Humahakot ng hangin. Umubo siya ng malakas. Isang tunog ng buhay. Uhok! Uhok! Ha! Napaupo si Likha sa putikan. Nanginginig ang mga kamay. Nagpalakpakan ang mga tao. Nagsigawan ang mga reporter. Dahan-dahang iminulat ni Don Fierro ang kanyang mga mata. Malabo pa ang kanyang paningin, pero may isang imahe na malinaw. Isang batang lalaki, basang-basa, puno ng putik, umiiyak. Naramdaman ni Don Fierro ang pagbabalik ng hangin sa kanyang baga. At na-realize niya ang isang katotohanan na yayanig sa buong pagkatao niya. Ang buhay niya, na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, ay nasa kamay ng isang batang tinawag niyang basura kanina lang. Tinitigan siya ni Likha. Pagod na pagod. Buhay ka. Bulong ng bata. Ang galing. Tama ang libro. Pagkatapos, dahil sa matinding pagod at gutom,
Dahan-dahang bumagsak ang katawan ni Likha. Nawalan siya ng malay, humandusay sa tabi ng taong nailigtas niya. At sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay, nakaramdam ng takot si Don Fierro. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa batang ito. Tulungan. Garal-gal na bulong ni Don Fierro kahit hindi pa siya makagalaw. Tulungan niyo ang bata. Good morning Philippines, ito ang DZMM Radio Patrol nagbabalita. Trending numero 1 ngayon sa social media ang video ng tinaguriang boy doctor. Sa bawat cellphone, sa bawat screen ng computer sa mga opisina at sa bawat television sa mga karinderya, iisang video ang paulit-ulit na pinapanood ng sambayanan. Ang malinaw na footage mula sa kamera ng isang reporter, isang batang gusgusin, basang-basa sa ulan, sumisigaw ng mga terminong medikal habang dinidiinan ng leeg ng pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa lungsod. Grabe, nakakakilabot, komento ng isang netizen. Sino ang batang yan? Daig pa ang doktor ko. Sabi naman ng isa, nasaan na siya? Sabi sa balita, tumakbo daw pagkatapos mawalan ng malay. Samantala, milya-milya ang layo mula sa ingay ng social media sa pinakatahimik at pinakamahal na kwarto ng Aguila Medical Center, nagising si Don Fierro. Beep, beep, beep. Ang tunog ng heart monitor ang unang sumalubong sa kanya. Dahan-dahang iminulat ni Don Fierro ang kanyang mga mata. Puti, lahat ay kulay puti. Ang kisame, ang kumot, ang kurtina. Amoy disinfectant. Malayo sa amoy ng putik at estero na huli niyang naaalala. Gising na po siya, mahinang sabi ng isang nurse. Agad na lumapit si Dr. Imperial, ang Chief of Medicine ng ospital. May kasama itong dalawang specialist. Lahat sila ay nakayuko. Tila ba takot na mapagalitan ng pasyente. Don Fierro, ani Dr. Imperial, pinapawisan kahit malamig ang aircon. Mabuti at gising na kayo. Nasa stable condition na po kayo. Sinubukan ni Don Fierro na magsalita. Tuyot ang lalamunan niya. Anong nangyari? Nagkaroon po kayo ng acute paralysis attack, paliwanag ng doktor. Bihira po ito. Sa totoo lang, sir, swerte kayo. Kumunot ang noo ni Don Fierro. Swerte? Tumikhim si Dr. Imperial. Kung itinuloy po ng mga first responders ang paglagay ng unan sa ulo nyo, tulad ng standard protocol sa stroke. Tumigil siya sandali. Tila natatakot sabihin ang totoo. Malamang ay brain dead na po kayo ngayon o patay na. Nanlaki ang mga mata ni Don Fierro. Bumalik sa alaala niya ang boses ng bata. Huwag! Masasakal ang trachea niya. Sino? Garagal na tanong ni Don Fierro. Sino ang gumamot sa akin? Nagkatinginan ang mga doktor. Inabot ni Dr. Imperial ang isang tablet. Wala po sa aming mga doktor ang naroon, sir. Pero nakuna ng video ang lahat. Panoorin niyo po ito. Kinuha ni Don Fierro ang tablet gamit ang nanginginig pa niyang kamay. Pinindot niya ang play. Nakita niya ang sarili niya sa putikan. Nakita niya ang pagtakbo ng bata. Narinig niya ang bawat sigaw, bawat bilang, 18, 17. Napanood niya kung paano iniligtas ng isang batang tinawag niyang basura ang buhay niya, habang ang mga empleyado niyang may matataas na pinag-aralan ay nakatunganga lang. Hanapin niyo siya, utos ni Don Fierro habang nakatitig pa rin sa screen. Sir, nagpadala na po kami ng pulis sa Site B, sagot ng kanyang head of security na nasa gilid. Pero naglahong parang bula ang bata matapos magkagulo. Hindi pulis! Bulyaw ni Don Fierro. Napahawak siya sa dibdib niya. Mga tauhan ko ang paghanapin mo. Gusto ko siyang makita. Ngayon din. Opo, sir. Akmang ibabalik na ni Don Fierro ang tablet nang may mapansin siya sa video. Teka, i-pause mo. Utos niya. Zoom in niya ang video. Sa bandang unahan, bago siya atakihin, noong tinapakan niya ang plastic bag ng bata at nagkalat ang mga gamit nito,
Kitang-kita sa high-definition na video ang isang librong tumilapon sa putikan. Punit ang pabalat, pero nababasa pa rin ang blue stamp o tatak sa gilid ng pahina. Ang tatak ay Property of Aguila Medical Center Library, discarded for disposal. Nanlamig ang buong katawan ni Don Fierro. Ang librong naglalaman ng kaalamang sumagip sa kanya ay galing sa sarili niyang ospital. Ito ang mga librong ipinatapon niya noong nakaraang buwanawan para linisin ang library at gawing digital ang lahat. Ang basurang itinapon niya ang siyang bumuhay sa kanya. Binitiwan ni Don Fierro ang tablet. Napasandal siya sa unan. Isang kakaibang bigat ang dumagan sa kanyang konsensya. Isang pakiramdam na hindi niya naranasan sa loob ng mahabang panahon. "Sir, ayos lang po kayo?" Tanong ng nurse. Tumingin si Don Fierro sa bintana. Sa malayo, nakikita ang usok mula sa Site B. Ang bata, bulong niya sa sarili. May kinuha siya sa akin na itinapon ko na at ibinalik niya ito bilang buhay ko. Humarap siya sa security. Ang kanyang mga mata ay hindi nagalit, kundi puno ng isang misyon. "Hanapin niyo ang bata. Baligtarin niyo ang buong Maynila. Dahil may utang ako sa kanya at kailangan ko siyang bayaran." Nagtatago ang buwan sa likod ng makakapal na ulap. Tila ba nakikisama sa takot na nararamdaman ni Likha. Sa ilalim ng tulay ng Delpan, kung saan amoy ihi at bulok na isda ang hangin, nakasiksik si Likha sa isang madilim na sulok. Yakap-yakap niya ang kanyang tuhod. Basang-basa pa rin ang kanyang damit mula sa ulan kanina. Grr! Tumunog ang kanyang tiyan. Isang araw na siyang hindi kumakain, pero mas malakas ang kabog ng dibdib niya kaysa sa gutom. Nahuli na kaya nila ako? Bulong niya sa sarili. Kanina, habang tumatakbo siya palayo sa Site B, nakita niya ang mga pulis. Narinig niya ang mga sirena. Sa isip ng isang 9 na taong gulang, iisa lang ang ibig sabihin nito. Hinahanap siya dahil sinaktan niya ang Haring Aguila. Dapat hindi ko na lang pinindot ang leeg niya. Pagsisisi ni Likha. Baka namatay siya. Baka lalo akong makulong. Kinuha niya ang natitirang yaman niya, ang litrato ni Nanay Amihan na medyo nabasa sa gilid. "Nay," garalgal ang boses niya. "Sabi mo, gamitin ko ang talino ko para tumulong. Pero bakit parang lalo lang gumulo ang lahat? Bakit parang kasalanan ko pa?" Isinubsob niya ang muka sa kanyang tuhod at tahimik na umiyak. Ang bawat patak ng luha ay humahalo sa dumi sa kanyang pisngi. Biglang may narinig siyang yabag. Shlok! Shlok! Tunog ng tsinelas sa putikan. Nag-angat ng tingin si Likha. Sa dilim, may 3 anino na palapit. Mga tambay, amoy alak at sigarilyo. "Oy boss!" sabi ng isa na may hawak na basag na bote. "Tingnan mo yung bata. Mukhang may tinatagong pera sa plastic bag." Napaurong si Likha hanggang sa sumandal ang likod niya sa pader. Wala po. Wala po akong pera." "Akin na yan." Sigaw ng tambay sabay hablot sa plastic bag. "Huwag! Litrato yan ng nanay ko!" Sigaw ni Likha. Pilit na inaagaw pabalik ang supot. Aba, lumalaban. Akmang susuntukin ng tambay si Likha nang biglang, "Itigil niyo yan." Isang matinis na sigaw ang nagpatigil sa kanila. Mula sa dilim, lumabas si Aling Rosa. Isang matandang nagtitinda ng sampagita sa kalsada. May hawak itong walis tingting, handang mamalo. "Aling Rosa, huwag kayong makialam." "Hindi niyo ba kilala yan?" Sigaw ni Aling Rosa. Sabay turo kay Likha. Natigilan ang mga tambay. Tiningnan nilang mabuti ang mukha ni Likha sa ilalim ng liwanag ng poste. "Teka," sabi ng isa. "Siya yung nasa Facebook, yung batang doktor na nag-viral." Nanlaki ang mga mata ni Likha. Alam na nila. Kakalat na. Huhulihin na siya. Imbes na saktan siya, biglang nagbago ang aura ng mga tambay. Ibinaba nila ang bote. "Ikaw yung bumuhay kay Don Fierro?" Tanong ng siga. May halong pagkamangha. "Lupit mo, Totoy. Biruin mo yon. Buhay ng bilyonaryo.
hawak ng isang batang kalye. Lumapit si Aling Rosa at niyakap si Likha. "Ayos ka lang ba, anak? Alam mo ba, trending ka? Ang daming naghahanap sa'yo. Sabi nila, bayani ka daw." "Bayani?" Naguluhan si Likha. "Hindi po." Iling ni Likha. Nanginginig pa rin. "Kailangan ko pong umalis. Huhulihin nila ako." Galit sa akin si Don Fierro. "Ha? Bakit kanya ngong?" Hindi na tinapos ni Likha ang pakikinig. Sa takot na baka tawagin nila ang pulis para sa pabuya, mabilis siyang tumakbo palayo. "Likha, sandali!" Sigaw ni Aling Rosa. Pero nawala na si Likha sa dilim ng mga eskinita. Takbo, takbo, takbo. Lumiko siya sa isang shortcut na alam niya, isang makitid na daan palabas ng squatters area. Gusto niyang makarating sa sementeryo, sa puntod ng nanay niya. Doon lang siya ligtas. Hinihingal, lumiko siya sa kanto. Pero bigla siyang napatigil. Screech! Isang nakakasilaw na liwanag ang bumulag sa kanya. 2 headlights ng sasakyan ang nakatutok diretso sa kanya. Parang mga mata ng isang higanting halimaw na nag-aabang ng prey. Itinaas ni Likha ang kamay niya para takpan ang silaw. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Ito na. Pulis na ito. Katapusan na niya. Pero nang masanay ang mata niya sa liwanag, nakita niya ang sasakyan. Hindi ito police mobile. Ito ay isang mahaba, makintab, at itim na limousine. Ang parehong sasakyan na nagtapon ng putik sa kanya kaninang umaga. Bumaba ang isang lalaki mula sa backseat. Nakaupo ito sa wheelchair na itinutulak ng assistant. Si Don Fierro Aguila. Buhay, nakatingin sa kanya. Gusto sanang tumakbo ni Likha, pero nanigas ang kanyang mga tuhod. Wala nang atrasan. Nasa harap na niya ang Aguila. "Ikaw." Ang mababang boses ni Don Fierro ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Napalunok si Likha at sa kauna-unahang pagkakataon, hinarap niya ang kanyang kinatatakutan. "Huwag niyo po akong ipakukulong." Mangyak-ngyak na sabi ni Likha. "Ginawa ko lang naman po ang nasa libro." Tinitigan siya ni Don Fierro ng matagal. Walang emosyon ang mukha nito. At pagkatapos, dahan-dahang iniangat ni Don Fierro ang kanyang kamay. Ang kamay na kanina ay paralisado. Akala ni Likha ay sasampalin siya nito. Pumikit siya ng mariin, pero walang sampal na dumating. Sa halip, narinig niya ang isang utos na hindi niya inaasahan. "Sakay," sabi ni Don Fierro. "Nagugutom ka na, bata. Kumain tayo." Tahimik. Sobrang tahimik. Ang tanging naririnig lang sa loob ng private dining suite sa tuktok ng Aguila Tower ay ang tunog ng kubyertos na tumatama sa mamahaling porselana. Clink, clank. Nakataupo si Don Fierro sa dulo ng mahabang mesa. Sa kabilang dulo naman, nakaupo ang maliit na si Likha. Pinagmamasdan ni Don Fierro ang bata. Nakasuot na ito ng malinis na damit na ipinabili niya kanina, pero halata pa rin sa galaw nito ang hirap na pinagdaanan. Kumakain si Likha ng mabilis, subo dito, nguya doon. Tila ba takot na baka bawiin ang pagkain anumang oras. Hindi ginalaw ni Don Fierro ang kanyang steak. Wala siyang gana. Ang utak niya ay puno ng mga tanong na hindi kayang sagutin ng pera. "Dahan-dahan," basag ni Don Fierro sa katahimikan. "Hindi mauubos ang pagkain. Marami pa sa kusina." Napatigil si Likha. Ibinaba niya ang tinidor. Yumuko siya. Tila nahihiya sa kanyang inasal. Sorry po," mahinang sabi ng bata. "Ngayon lang po ulit ako nakakain ng kanin at karne." Nakaramdam ng kirot sa dibdib si Don Fierro. Isang pamilyar na kirot, pero hindi ito heart attack. Konsensya ito. Huminga ng malalim si Don Fierro. Itinukod niya ang kanyang mga siko sa mesa at tinitigan ng bata ng diretso sa mata. "Bakit?" tanong niya. Nag-angat ng tingin si Likha. "Po, bakit mo ako iniligtas?" mariing tanong ni Don Fierro. Ang boses niya ay nanginginig sa pinaghalong galit at pagkalito. "Tinawag kitang basura.
Sinipa ko ang gamit mo. Pinalayas ko ang pamilya nyo. Kung ako sa'yo, hahayaan ko na lang mamatay ang matandang masungit na yon sa putikan. Bakit? Tinitigan siya ni Likha. Ang mga mata ng bata ay walang bahid ng galit. Sa halip, mayroong awa. Kasi po, yun ang sabi sa page 42. Sagot ni Likha ng simple. Page 42? Sa librong tinapon niyo po, Harrison's Principles of Internal Medicine. Sabi doon, ang tungkulin ng doktor ay to preserve life. Hindi naman po sinabi doon na pipili lang ng buhay na ililigtas. Natigilan si Don Fierro. Ang luhika ng bata ay napakasimple, napakalinis, na para itong sampal sa mukha niyang puno ng rason at excuses. Nagpatuloy si Likha. Ang boses ay mas humina. At saka, sabi po ni nanay, huwag daw po akong magtatanim ng sama ng loob. Ang galit daw po ay parang laso na iniinom mo. Tapos aasa kang mamamatay ang kaaway mo. Napahawak si Don Fierro sa baso ng tubig. Nanuyo ang lalamunan niya. Ang nanay mo. Simula ni Don Fierro. Nasaan siya? Bakit hinahayaan kanyang gumala sa gabi? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Likha. Nawala ang ningning sa mga mata nito. Yumuko siya ulit sa plato. Wala na po si nanay. Iniwan ka? Hindi po. Umiling si Likha. Tumingin siya sa bintana kung saan tanawang ilaw ng lungsod. Namatay po siya. Noong 1 taon, inatake po siya sa puso habang bumabagyo. Hindi mo dinala sa ospital? Tanong ni Don Fierro. Ang businessman sa kanya ay naghahanap pa rin ng butas. Dinala po. Sagot ni Likha. At sa pagkakataong ito, tumulo ang luha ng bata. Dinala ko po siya dito, sa ospital nyo. Nanlamig ang buong katawan ni Don Fierro. Sa Aguila Medical Center, ulit niya. Opo. Tumango si Likha habang pinapahid ang luha, gamit ang likod ng palad. Kaso, hinarang kami ng gwardya. Wala daw po kaming deposit. Sabi nila, utos daw po ng chairman na bawal ang walang pera. Strictly no cash, no admission daw po. Blag. Nabitawan ni Don Fierro ang baso. Nabuhos ang tubig sa mesa, pero hindi niya ito pinansin. Ang alaala ay bumalik sa kanya. 1 taon na ang nakalipas. Ang board meeting kung saan pinirmahan niya ang bagong policy para tumaas ang revenue ng ospital. Ayoko ng charity cases, sabi niya noon sa mga board members. Ginagawa nilang tambayan ng mahihirap ang ospital ko. Ipatupad ang no cash policy. Agad. Ang pirma niya, ang utos niya. Namatay po si nanay sa labas ng gate. Pagpapatuloy ni Likha, ang boses ay basag na. Habang umuulan, yakap-yakap ko po siya hanggang sa lumamig siya. Ang pangalan po niya ay Amihan. Amihan Dalisay. Amihan Dalisay. Parang bombang sumabog sa isip ni Don Fierro. Naalala niya ang incident report na dumaan sa mesa niya noong nakaraang taon. Isang babaeng namatay sa driveway. Isang maliit na issue na mabilis nilang tinakpan para hindi masira ang image ng ospital. Siya ang pumatay. Siya ang pumatay sa ina ng batang nagligtas sa kanya. Tinitigan niya si Likha. Ang batang nasa harap niya ay hindi lang basta biktima ng kahirapan. Ito ay biktima ng kanya mismong kasakiman. At sa kabila ng lahat ng yon, binuhay pa rin siya nito. Naramdaman ni Don Fierro ang isang emosyon na hindi niya naramdaman sa loob ng 60 taon. Nahiya siya. Nahiya siya sa sarili niya. Nahiya siya sa kayamanan niya. Nahiya siya sa pagiging tao niya. Dahan-dahang tumayo si Don Fierro. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Hindi dahil sa sakit, kundi sa bigat ng katotohanan. Sir? Tanong ni Likha. Natakot sa biglaang pagtayo ng matanda. Tumalikod si Don Fierro. Hindi niya kayang tingnan ang bata. Hindi niya kayang makita ang pagpapatawad sa mga mata nito dahil alam niyang hindi niya ito deserve. Tapusin mo ang pagkain mo. Garalgal na utos ni Don Fierro
habang naglalakad papunta sa private office niya sa kabilang kwarto. Huwag kang aalis. Pagpasok niya sa opisina, isinara niya ang pinto. At doon, sa dilim, sa gitna ng mga tropeo at awards na nakasabit sa pader, bumagsak ang agila. Napaluhod si Don Fierro sa sahig. Hinawakan niya ang kanyang mukha at humagulgol ng tahimik. Isang iyak ng pagsisisi na huli na para sa isang ina. Pero baka sakaling may magawa pa para sa anak. Sa labas ng pinto, kumakain pa rin si Likha. Walang kamalay-malay na ang kwento ng buhay niya ay nagpabago sa puso ng isang demonyo. Crash! Ang tunog ng basag na salamin ay umalingaw-ngaw sa loob ng office ni Don Fierro. Sa sahig, nagkalat ang pira-pirasong kristal. Ang Businessman of the Year Award na ipinagmamalaki niya noon ay isa na lang ngayong tambak ng bubog. Hinihingal si Don Fierro. Nakatayo siya sa gitna ng kwarto, nakatingin sa kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga ito. Mamamatay tao. Bulong niya sa sarili. Mamamatay tao ka, Fierro. Tumingin siya sa paligid ng kanyang opisina. Ang mga mamahaling painting, ang mahogany desk, ang view ng lungsod. Dati, ang tingin niya sa mga ito ay simbolo ng tagumpay. Ngayon, ang nakikita niya ay dugo. Dugo ng mga taong tinanggihan ng ospital niya para mabili ang mga luho na ito. Napatingin siya sa pinto. Sa labas, natutulog na si Likha sa sofa. Ang batang iyon na nawalan ng ina dahil sa kanya ay payapang natutulog, tiwala sa kanya. Ang bigat ng konsensya ay hindi na niya kayang buhatin nang nakatayo. Napaluhod si Don Fierro. Sa gitna ng mga bubog, yumuko ang agila. At sa unang pagkakataon, ang luhang pumatak sa sahig ay luha ng tunay na pagsisisi. Cut 2. Public Cemetery, gabi. Bumubuhos ang ulan. Pero hindi ito alintana ni Don Fierro. Nakatayo siya sa harap ng isang apartment type na nicho sa sementeryo ng mga mahihirap. Ito ay pader ng mga semento kung saan patong-patong ang mga kabaong. Sa tulong ng flashlight, itinuro ni Likha ang isang maliit na parisukat sa pinakataas. Walang lapida. Pintura lang na kulay itim ang nakasulat. Amihan Dalisay. Diyan po, mahinang sabi ni Likha. Diyan po natutulog si nanay. Pasensya na po kayo, wala kaming pambili ng kandila. Tinitigan ni Don Fierro ang pangalan. Parang sinasaksak ang puso niya. Likha, sabi ni Don Fierro, hindi lumilingon. Pwede bang iwan mo muna ako sandali? Doon ka muna sa kotse. May sasabihin lang ako sa nanay mo. Tumango ang bata at naglakad pabalik sa sasakyan kung saan naghihintay ang mga bodyguard na may dalang payong. Nang makaalis ang bata, naiwan si Don Fierro sa dilim. Basang-basa na ang kanyang mamahaling suit. Ang putik ay kumapit na sa kanyang pantalon. Dahan-dahan, lumuhod si Don Fierro sa maputik na lupa. Tumingala siya sa pangalan ni Amihan. Amihan. Garalgal na simula niya. Hindi kita kilala, pero ako ang pumatay sa'yo. Humagulgol siya. Ang tunog ng kanyang iyak ay humalo sa hangin at ulan. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa pagiging sakim. Patawarin mo ako sa pagiging bulag. Hinawakan niya ang semento ng nicho. Tila ba pilit na inaabot ang babaeng nasa loob. Hindi ko na maibabalik ang buhay mo. Wala akong sapat na pera para bayaran ang buhay na kinuha ko. Huminga siya ng malalim. Pinapahid ang ulan at luha sa mukha. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng oportunidad, ngayon ay puno na ng determinasyon. Pero ipinapangako ko sa iyo, sa harap ng Diyos at sa harap ng puntod mo, hinding-hindi ko pababayaan ang anak mo. Ang buhay na iniligtas ng anak mo ay ilalaan ko para sa kanya. Lilinisin ko ang pangalan ng ospital na pumatay sa iyo. Gagawin kong tama ang lahat. Tumayo si Don Fierro. Mabigat ang kanyang katawan, pero magaan ang kanyang loob. Naglakad siya pabalik sa kotse.
Binuksan niya ang pinto at nakita si Likha na nakakatingin sa kanya. "Tapos na po kayo?" tanong ng bata. "Oo," sagot ni Don Fierro. Pumasok siya at isinara ang pinto. Kinuha niya ang kanyang telepono. Dinial niya ang number ng kanyang abogado. Ring, ring. "Hello, sir?" sagot sa kabilang linya, halatang bagong gising. "Madaling araw na po, may problema ba?" "Attorney," matigas na sabi ni Don Fierro. "Gumawa ka ng press release. Magpapatawag ako ng emergency press conference bukas ng umaga. Iimbitahan mo lahat. TV, radyo, blogger. Lahat." "Para saan po, sir? Tungkol ba ito sa stock market?" Tumingin si Don Fierro kay Likha. Ngumiti siya ng tipid sa bata. "Hindi," sagot ni Don Fierro. "Tungkol ito sa kinabukasan. Ihanda mo ang liquidation papers. Ibebenta ko ang private island ko at ang yacht." "Po? Sir, nababaliw na ba kayo?" "Gawin mo!" sigaw ni Don Fierro bago niya ibinaba ang boses sa isang mahinahon at mapanganib na tono. "Bukas, mamamatay na ang dating Don Fierro at sisiguraduhin kong magugulat ang buong Pilipinas sa ipapalit ko." Binaba niya ang telepono. Umandar ang sasakyan palayo sa sementeryo, iiwan ang nakaraan, at sasalubungin ang isang umagang puno ng pagbabago. Click! 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 Halos mabulag si Likha sa dami ng camera flash. Nasa loob sila ng Grand Ballroom ng Agila Hotel. Puno ang lugar. Nandoon lahat ng malalaking TV network, mga kilalang blogger, at pati na rin ang mga board members ng kumpanya na mukhang kinakabahan. Humigpit ang hawak ni Likha sa kamay ng katabi niya. Si Don Fierro. Hindi ito naka-wheelchair. Nakatayo ito ng tuwid. Suot ang isang simpleng barong Tagalog. Malayo sa Italian suits na lagi nitong suot. Walang tungkod. Walang yabang. "Huwag kang matakot," bulong ni Don Fierro kay Likha habang naglalakad sila paakyat ng entablado. "Ngayon, ikaw ang bida." Pag-akyat nila sa stage, tumahimik ang lahat. Hinila ni Don Fierro ang microphone. "Magandang umaga," panimula niya. Ang boses niya ay hindi na yung nakakatakot na boses na nagpapatahimik ng kwarto. Ito ay boses ng isang taong pagod na, pero payapa. "Kilala niyo ako bilang Agila," sabi niya habang tinitingnan ang bawat lente ng kamera. Mataas lumipad, matigas, walang awa. Tumingin siya sa mga board members. "Sa loob ng maraming taon, pinaniwala ko kayo at ang sarili ko na ang tagumpay ay nasusukat sa dami ng pera sa bangko, na ang ospital ay negosyo at ang pasyente ay customer." Nagbulungan ang mga tao. Ito ang unang pagkakataon na inamin ito ng isang bilyonaryo. Humugot ng malalim na hininga si Don Fierro. Tumingin siya kay Likha na nakatayo sa tabi niya, mukhang maliit na tuldok sa gitna ng malaking entablado. "Pero kahapon, namatay ang agilang yon," basag ang boses na sabi ni Don Fierro. "Namatay ako sa putikan at ang bumuhay sa akin ay ang batang ito." Ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Likha. Si Likha Dalisay, isang batang walang tirahan, isang batang tinawag kong basura. Pero siya lang. Siya lang ang may puso at talino na sagipin ang buhay ng isang matandang walang kwenta. Tumulo ang luha ni Don Fierro, hindi niya ito pinunasan. At ang mas masakit, nalaman ko na ang batang ito ay nawalan ng ina. Namatay ang nanay niya sa labas mismo ng gate ng ospital ko dahil sa polisiya ko, dahil wala silang bandang pera. Gasp! Napasinghap ang buong hall. Ang mga reporter ay nagmamadaling mag-type. Breaking news. Lumuhod si Don Fierro sa harap ng podium. Sa harap ng buong mundo, lumuhod ang bilyonaryo at hinarap si Likha. Hinawakan niya ang dalawang kamay ng bata. "Likha!" sabi niya. Naririnig sa mikropono ang bawat hikbi. "Patawarin mo ako. Hindi ko maibabalik ang nanay amihan mo, pero uubusin ko ang natitira kong buhay para bumawi sa'yo." Tumayo si Don Fierro at hinarap muli ang audience. Ang mukha niya ay puno ng determinasyon.
Simula sa araw na ito, binubuwag ko na ang no cash policy sa lahat ng Aguila Hospitals. Nagpalakpakan ang mga tao. May mga tumayo pa. At hindi lang yan, sigaw ni Don Fierro, tinataasan ng boses para marinig sa gitna ng palakpakan. Ang Site B? Ang lupang tinitirhan ni Likha na dapat gagawin kong mall ay hindi na matutuloy. Nagkatinginan ang mga board members, gulat na gulat. Sa halip, patuloy ni Don Fierro, itatayo natin doon ang pinakamalaki at pinakamagandang charity hospital sa bansa. Libre ang gamot, libre ang doktor, libre ang operasyon, walang tatanggiin, walang mamamatay dahil lang mahirap sila. Tumingin siya kay Likha at ngumiti. At ang pangalan ng ospital na yon ay Amihan Dalisay Medical Center. Napahawak si Likha sa bibig niya. Amihan? Pangalan ng nanay niya. At para naman sa batang ito, tinaas ni Don Fierro ang kamay ni Likha, gaya ng isang boksingerong nanalo sa laban. Itinatatag ko ang Likha Dalisay Scholarship Fund. Sasagutin ko ang pag-aaral niya, mula ngayon hanggang sa maging ganap siyang doktor, sa Harvard, sa John Hopkins, kahit saan niya gusto. Dahil ang talinong tulad nito ay hindi dapat nasasayang sa basurahan. Bumuhos ang palakpakan. Ang mga tao ay sumisigaw ng bravo at mabuhay. Pero para kay Likha, malabo ang paligid dahil sa luha. Tumingala siya sa kisame ng ballroom. Sa isip niya, nakikita niya si Nanay Amihan na nakadungaw mula sa langit, nakangiti, at pumapalakpak din. Niyakap ni Likha si Don Fierro. Mahigpit. Salamat po, Lolo. Bulong ng bata. Natigilan si Don Fierro, Lolo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may pamilya siya. Niyakap niya pabalik ang bata. At sa gitna ng kinang ng mga ilaw, nabuo ang isang pangako na magtatagal habang buhay. Fade out. On-screen text. 10 taon ang lumipas. 10 years later. Lumipas ang 10 taon, pero ang araw sa lungsod ng Olikba ay tila mas maliwanag ngayon. Sa gitna ng dating site B, na nooy bundok ng basura at putik, ngayon ay nakatayo ang isang puting gusali na kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw. Amihan Dalisay Medical Center. Sa lobby, walang gwardyang humaharang, walang cashier na naniningil ng deposit. Ang pila ng mga pasyente ay mahaba, pero maayos at puno ng pag-asa. Sa Clinic 1-1, nakaupo ang isang binata, matangkad, makisig, at suot ang isang malinis na white coat. Sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang stethoscope. Sa kanyang ID, nakasulat ang mga katagang Dr. Likha Dalisay, MD, Chief of Staff. Ayoko po, masakit. Umiiyak ang isang batang pasyente. Takot sa injection. Lumapit si Dr. Likha. Lumuhod siya para magkapantay ang kanilang mga mukha. Isang ugali na hindi niya nakalimutan mula noong siya ang nasa posisyon ng bata. Huwag kang matakot, malambing na sabi ni Likha. Alam mo, dati, takot din ako sa karayom. Pero may nagturo sa akin, kapag pumikit ka at inisip mo ang paborito mong pagkain, hindi mo mararamdaman. Talaga po? Singhot ng bata. Paborito ko po ang fried chicken. Ngumiti si Likha. Sige, isipin mo ang pinakamalutong na fried chicken. 1, 2, 3. Sa mabilis na kamay, naiturok ni Likha ang bakuna. Hindi man lang umiyak ang bata. Galing! Palakpak ng nanay ng bata. Salamat po, Dok Likha. Hulog po kayo ng langit sa amin. Tumayo si Likha at tinapik ang balikat ng bata. Mag-aral kang mabuti, ha? Malay mo, ikaw naman ang maging doktor balang araw. Nang makalabas ang pasyente, bumukas ang pinto sa likod. Pumasok ang isang wheelchair. Ang nakaupo dito ay isang matandang lalaki na puno ng kulubot ang mukha, maputi na ang lahat ng buhok, at mahina na ang katawan. Pero ang kanyang mga mata ay nagniningning sa saya. Si Don Fierro. Lolo, bati ni Likha. Agad siyang lumapit at hinalikan ang kamay ng matanda. Bakit kayo bumaba?
dapat nagpapahinga na kayo sa taas. Gusto ko lang makita. Sagot ni Don Fierro, ang boses ay mahina na at garalgal. Gusto kong makita kung saan napunta ang pera ko. Inilibot ni Don Fierro ang paningin sa klinikang puno ng gamit, sa mga batang ginagamot ng libre at sa litrato ni Amihan na nakasabit sa pader. Sulit! Bulong ng matanda. Tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mata. Ito ang pinakamagandang investment na ginawa ko sa buong buhay ko. Hinawakan ni Likha ang kamay ng matanda. Ang kamay na dati ay nandidiri sa kanya, ngayon ay hawak siya ng mahigpit na parang tunay na apo. Hindi niyo lang po ito investment, Lolo, sabi ni Likha. Ito ang legacy niyo. Dahil sa inyo, wala nang mamamatay sa labas ng gate. Tinitigan ni Don Fierro si Likha. Nakita niya sa binata ang batang gusgusin na nagligtas sa kanya sa putikan. 10 taon na ang nakakaraan. Hindi apo. Iling ni Don Fierro. Ikaw ang nagligtas sa akin. Hindi lang sa paralysis. Iniligtas mo ako sa pagiging halimaw. Hinawakan ni Don Fierro ang kanyang dibdib. Handa na ako. Kahit kailan ako kunin ng Diyos. Alam kong may naiwan akong mabuti sa mundo. Niyakap ni Likha ang matanda. Mahal kita, Lolo. Mahal din kita, Dr. Likha. Sa labas ng bintana, lumubog ang araw. Nag-iiwan ng kulay kahel na liwanag sa langit ng olikba. Ang lungsod na dating puno ng kadiliman ay napuno na ng liwanag. Hindi mula sa mga ilaw ng mall o kasino, kundi mula sa puso ng isang batang nangarap at sa puso ng isang matandang nagbago. Dahil ang tunay na himala ay hindi ang medisina. Ang tunay na himala ay ang pagmamahal mo. At dito po nagtatapos ang kwento nila Likha at Don Fierro. Isang kwentong nagsimula sa isang punit na pahina ng magasin at nagtapos sa isang pagbabagong naghilom sa sugat ng buong lungsod. Mula sa putikan ng Site B hanggang sa makintab na pasilyo ng Amihan Dalisay Medical Center, tinuruan tayo ng kwentong ito ng isang mahalagang aral, na ang talino ay walang pinipiling estado sa buhay, na ang basura sa paningin ng iba ay maaaring maging ginto kung bibigyan ng pagkakataon, at higit sa lahat, na walang puso ang sobrang tigas na hindi kayang palambutin ng tunay na malasakit at kapatawaran. Kayo po, mga minamahal kong tagapakinig, may kilala ba kayong likha sa buhay ninyo? Isang taong puno ng pangarap pero kulang sa pagkakataon? O baka naman, may konting Don Fierro sa puso natin na kailangan ding matutong magpakumbaba. Sana po ay naantig ng kwentong ito ang inyong mga damdamin at nag-iwan ng ngiti sa inyong mga labi. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Para po sa mas marami pang kwentong tago sa puso, mag-subscribe na po kayo sa ating channel at pindutin ang notification bell. Ako po ang inyong lingkod na laging nagpapaalala. Ang bawat buhay ay mahalaga at ang bawat puso ay may kakayahang magbago. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Maraming salamat po at magandang buhay sa inyong lahat.